Kabanata 14:21. Pinag-isipan ito ni James at nagtanong, "Bakit pareho ang pangalan mo sa sekta?" Upang maging tapat sa iyo. Ang bawat arsobispo ng sekta ay nagpapalit ng kanilang pangalan sa Paul Oris. "Oh, nakikita ko." Bumungad sa mukha ni James ang realisasyon. "James, nakita kong sword user ka. Dapat ay natutunan mo na ang ilang mga diskarte sa espada noon pa. Dapat tayong magpalitan ng impormasyon tungkol sa kung ano ang alam natin sa isa't isa." Sa totoo lang, kahit na ang Paul Oris sect ay mayroon ding signature sword technique, walang sino man sa sekta ang nakatuto nito. Siyempre, bahagyang tumango si James. Naintriga siya sa Paul Oris sword art na nilikha ng tagapagtatag ng Paul Oris sect. Ang isang sword technique na tumagal ng 30 taon ng pagsasanay ay hindi dapat isang ordinaryong sword technique. Maya-maya, nakarating na sila sa summit. Maraming mga gusali doon. Sa halip na Erothia-styled na mga gusali, ang mga ito ay itinayo sa estilong Solin. Dahil ang istruktura ay sinaunang, tila sila ay nadala sa nakaraan mula sa modernong panahon. Maraming martial artist ang sumunod malapit sa likuran. Nang makarating sila sa Paul Oris sect, dinala si James sa isang liblib na manor. "James, pwede ka munang manatili dito. Walang pupunta rito para guluhin ang iyong kapayapaan. Magmamadali ako at iimbestigahan ang bagay at hahanapin ang kinaroroonan ng tao." Tungkol naman sa antidote, sabi ni James, "Gagawin ko ang mga antidote sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, kailangan ko ng mga sangkap. Tulungan mo akong kumuha. Pwede ba?" Ibinigay ni Paul Oris ang kanyang katiyakan. "Walang problema." Sinabi sa kanya ni James ang mga sangkap na kailangan niya para sa formula. Samantala, matapos marinig ang tungkol sa mga sangkap na kailangan, agad na inutusan ni Paul Oris ang kanyang mga tauhan na kumuha ng ilan. Si James naman ay bumalik sa kanyang kwarto. Nang siya ay nalasan, gumawa siya ng matinding mga hakbang at pilit na inalis ang gu sa loob ng kanyang katawan. Nalubhang nasugatan sa kanya. Bagamat gumaling ang kanyang mga sugat matapos gamitin ang crucifer, hindi pa ganap na gumaling ang mga internal injuries. Simple lang ang kwarto. Isang pang-isahang kama at lamesa lang ang naroon. Lumapit si James sa kama at umupo sa lotus position. Nakatalize niya ang heavenly breath at ginamit ang healing cultivation method na nakatala sa medical book at sinimulang pagalingin ang kanyang mga sugat. Kasabay nito, sa pangunahing bulwagan ng Paul Oris sect, maraming tao ang nagkukumpulan doon. Nanguna si Arsobispo Paul Oris. Sa ibaba, ang mga tao ay nakasuot ng kakaibang kasuotan. "Natatakot ako na hindi ito angkop." Arsobispo, isang matandang babae ang humakbang at mabangis na sinabi. Ang Sacred Fire Cavern ay isang restricted area ng Paul Oris sect. Ang mga arsobispo lamang ang may karapatang pumasok. Paano mo pahihintulutan ang mga tagalabas na makapasok ayon sa gusto nila? Bahagyang kumaway si Paul Oris at pinutol siya. "Rules are meant to be broken." Umalis ang sword technique. Sa likod ng founder ay naitala sa loob ng Sacred Fire Cavern. Isang milenyo ang lumipas, ngunit walang arsobispo ang nakayanan ito. Sa katunayan, ang ilan ay hindi maintindihan ito. Si James dito ay isang Solin at gumagamit ng espada. Kung nakuha niya ang pamamaraan, tiyak na ibibigay niya sa akin ang kaalaman. Sa sandaling iyon, ang Paul Oris sword art ay muling magpapainit sa natural nitong kaluwalhatian. Pero outsider pa rin siya. Kung tutuusin, ito ang signature martial art move ng aming sekta. Talaga, Arsobispo, nakikiusap ako na pag-isipan mong muli. Marami ang nagtatangkang pigilan siya. Malamig na sabi ni Paul Oris. "Ako ang Arsobispo. Ang salita ko ay batas." Pagkatapos, kumalma siya at huminga ng malalim. "Lahat, naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin.
Alam ko rin na pinagnanasan mo ang signature martial art move na naitala sa loob ng Sacred Fire Cavern. Paano ito? Sabay-sabay tayong pumasok ha. Nang marinig ito, lahat ay lumuhod. Hindi kami maglakas loob. Sige ngayon. Enough with your act already. Sabay bangon. Paano ito? Ang sinumang natututo ng pamamaraan ng espada ay siyang susunod na arsobispo. Paano na? Sabi ni Paul Ores. Arsobispo, buhay pa ang tatlong matanda. Hindi ba dapat pagkatapos mong talakayin ito sa kanila? Magdedesisyon ka na lang. Pinag-isipan ito ni Paul Ores at sinabing, pupunta ako sa tatlong matatanda at ipapaliwanag ko sa kanila ang sitwasyon. Ang tatlong elder ay Grand Sect Elders, ang pinakamataas na awtoridad ng sect ng Paul Ores. Sa teoryang pagsasalita, kahit na ang arsobispo ay kailangang maging differential sa kanila. Gayunpaman, si tatlong matanda ay nakaupo sa paligid at walang ginagawa sa loob ng mga dekada. Hindi nila inaalala ang kanilang sarili sa mga gawain ng sekta. Pagkatapos ng talakayan sa ilang sect elders, umalis si Arsobispo Paul Ores sa pangunahing bulwagan at tumungo sa bundok sa likod ng Paul Ores sect. May bangin malapit sa bundok. Sa paanan ng bundok, may isang simpleng bahay na gawa sa kahoy. Sa harap ng bahay, tatlong estatwa ang makikita. Si Paul Ores ay nagpakita sa harap ng bangin at tumingin sa mga estatwa sa harap niya. Ang kanyang isip ay nalilito. Naalala niya na ang huling pagpunta niya rito ay 30 years ago. Sa isang kisap mata, 30 taon na ang lumipas. Matapos ang panandaliang pagtitig sa mga estatwa, lumukso siya sa hangin at lumipad papunta sa bahay. Maya-maya, nakarating na siya sa bahay. Sa mas malapit na pagsisiyasat, napagtanto ni Paul Ores na ang mga estatwa ay talagang mga tao. Tatlo silang matatanda, 2 lalaki at 1 babae. Punit-punit at punit-punit ang kanilang kasuotan. At tumubo ang mga lumot at mga damo sa paligid. Maging ang kanilang mga ulo ay natatakpan ng mga patay na dahon. Malamang matagal na silang nakaupo dito. Pagbati, mga kapwa ko Panginoon. Lumitaw si Paul Ores sa harapan nila. Lumitaw si Paul Ores sa harapan nila at sinulyapan ang tatlo bago lumuhod sa lupa. Gayunpaman, nanatiling nakapikit ang kanilang mga mata. Walang buhay at hindi gumagalaw. Sila ay katulad ng mga tunay na estatwa. Master, Master, tumayo si Paul Ores at sumigaw. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki ang gumalaw. At ang mga dahon na naipon sa kanyang ulo ay nahulog sa lupa. Binuksan niya ang kanyang mga mata, na nagpakita ng kanyang katandaan. Nandito ka, Ezekiel, wika ng matanda. Paos ang boses niya. Mukhang matagal na siyang hindi nagsasalita. Halos nakalimutan na niya kung paano magsalita. Guro, tuwang-tuwa. Sumigaw si Paul Ores. Narito ako para bisitahin ka. Ang bawat arsobispo ay tinawag na Paul Ores at Paul Ores lamang. Ang tunay na pangalan ng kasalukuyang arsobispo ay si Ezekiel Paul Ores. Samantala, ang lalaking nauna sa kanya ay ang kanyang Panginoon. Ilang oras na akong nakaupo dito? Tanong ng matandang lalaki. Natulala ang ekspresyon. Tila nawalan siya ng oras. Pagkaraan ng maikling sandali, sinabi ni Paul Ores. Guro, 30 taon na ang nakalipas. Ang iyong lakas ay dapat na umabot sa mas mataas na taas. Bumantong hininga ang matandang lalaki at sinabing, ang buhay ko ay nakabitin sa isang sinulid. Dapat matagal na akong patay. Sa pamamagitan ng paglilinang ng Deadwood Martial Technique, nagawa ko lamang na magtagal sa aking buhay. Guro, naparito ako para sabihin sa iyo ang isang bagay. Sinabi ni Arsobispo Paul Ores. Ilang araw ang nakalipas, nagkaroon ng internasyonal na martial arts conference sa Mount Olympus. Isinalaysay ni Arsobispo Paul Ores ang sunod-sunod na mga pangyayari na naganap sa kanyang amo. Binanggit pa niya ang pagdadala kay James sa Paul Ores sect.
Guro, ang signature martial arts skill ng aming sekta ay naitala sa loob ng Sacred Fire Cavern. Sa lahat ng mga taon na ito, bagamat mabilis ang pag-unlad ng sekta, kami ay napakahina pa rin. Maaari at dapat tayong maging pinakamalakas na sekta sa mundo. Para sa mundo ang kaluwalhatian ng signature martial arts skill sa loob ng Sacred Fire Cavern. Plano kong magsama ng isang tagalabas sa kuweba at alamin ang tungkol sa martial arts skill. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ng matandang lalaki. Tumingin siya sa deferential Archbishop Paul Ores. Ezekiel, hindi ito larong pambata. Ayon sa tradisyon, ang mga arsobispo lamang ay maaaring makapasok sa Sacred Fire Cavern. Sa pag-imbita sa mga tagalabas sa yungib, nilalabag mo ang mga alituntuning iniwan ng ating mga ninuno. Guro, nagbago ang panahon. Hindi mo ba nais na masaksihan ang kaluwalhatian ng Paul Ores sect bago ka mamatay? Sa sinaunang teksto, naitala na ang aming tagapagtatag ay nagtungo sa statue sa Sol. Bagamat naitala na naglakbay siya roon upang matuto tungkol sa martial arts sa ibabaw. Ang totoo ay hinamon at natalo niya ang maraming makapangyarihang Solin martial artists. Gayunpaman, lumipas ang isang milenyo, at lumitaw ang mga makapangyarihang martial artist kay Sol. Samantala, nawala sa kasaysayan ang signature martial arts skill ng ating sekta. Kabanata 1423, sinubukan ni Arsobispo Paul Ores na kumbonsihin ang matandang lalaki ng walang tigil. Inilista niya ang mga kalamangan at kahinaan at sinuri ang kasalukuyang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong ang matandang lalaki, "Sino ito?" "Si James." "Kamusta ang karakter niya?" "Master, isa siyang Solin na sinaunang martial artist. Kahit bata pa siya, makapangyarihan talaga siya. Wala akong pagkakataon laban sa kanya at madali akong natalo. Marunong sa karakter. Siya ay tila isang disente at matuwid na tao." Maikling inilarawan ni Paul Ores si James. Naisip ito ng matandang lalaki at sinabing, "Sige, iiwan ko ito sa iyo." Habang sinasabi niya iyon, muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang paglilinang ng Deadwood Martial Technique. "Salamat sa iyo, Master." Dahil sa tuwa, nagmamadaling umalis si Paul Ores. Walang alam si James tungkol sa mga panloob na gawain ng Paul Ores sect. Hindi siya nagtanong tungkol sa mga ito. Pagdating sa sekta, nag-concentrate siya sa pagpapagaling ng mga sugat niya sa manor. Dahil halos gumaling ang kanyang mga sugat. Ganap na gumaling ang kanyang mga sugat matapos gumaling ng ilang araw. Samantala, inihanda ni Arsobispo Paul Ores ang mga sangkap na kinakailangan para sa paglikha ng panlunas. Sinimulan ni James ang pag-concoct ng antidote. Pagkatapos, ipinamahagi niya ang mga antidote sa mga martial artist na dumaranas ng goo venom. Sa pangunahing bulwagan ng Paul Ores sect, si Arsobispo Paul Ores ay nakaupo sa pangunguna habang si James ay nakaupo sa tabi sa ibaba. Marami sa mga elder ng sekta ng Paul Ores ang nakaupo din sa ibaba. Bukod doon, nakaluhod sa lupa ang isang mukhang 40 taong gulang na lalaki. Sabi ni Archbishop James, "Natapos ko na ang investigasyon sa usapin. Sa katunayan, isang miyembro ng aking sekta ang nagtungo sa Street Anne's Castle at kinuha ang isang mag-inang duo mula kay Saul. Na-cross-check ko na ang lahat. Sila ang hinahanap mo." Habang sinasabi niya iyon ay tinuro niya ang lalaking nakaluhod sa lupa. "Siya iyon. Isang alagad ko. Siya ang namamahala sa mga gawain ng isang sangay ng Paul Ores sect. Kung mayroon kang anumang bagay na gusto mong itanong, huwag mag-atubili." Nang marinig ito, tumayo si James at dahan-dahang naglakad papunta sa direksyon ng lalaki. Nanginginig sa takot ang lalaki. "Iangat mo ang ulo mo." Malamig na sabi ni James. Inangat ng lalaki ang kanyang ulo. The moment he looked James in the eye, nanginginig ang katawan niya sa takot.
At nagmamadaling ibinaba ang ulo. Nasaan sila? Malamig na tanong ni James sa kanya. Ipinadala ko sila sa Soy. Kaninong utos ang sinusunod mo? Aling bahagi ng Sol? Hindi ko rin alam. May tumawag sa akin na si Rodent at binigyan ako ng halaga. Na nag-utos sa akin na gawin ito. Sino si Rodent? Hindi ko alam kung sino siya. Ang alam ko lang ay taga-Sol sila. At binansagan silang Rodent. Wala na akong ibang alam. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni James. Hindi niya akalain na magiging ganito kakomplikado ang isang simpleng bagay. Marami ang nasangkot, na kinabibilangan ng Street, Anne's Castle at ang Paul Ores Sect. Gayunpaman, ang dalawang makapangyarihang puwersang ito ay nasangkot ng hindi sinasadya. Nang makita ang masungit na ekspresyon ni James, nakangiting sinabi ni Arsobispo Paul Ores, "Relax, James. Naimbestigahan ko na ang background ng lalaking ito na tinatawag na Rodent para sa iyo." Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James at sinabing, "Salamat, pare, kung tutuusin, magkapatid kami, hindi na kailangan ng pormalidad." Ngumiti si Paul Ores. Para sa isang taong nabuhay ng higit sa 100 taon upang tawagin si James na kanyang kapatid. Siya ay walang pakialam sa lahat. Kabanata 14:24. Bahagyang kumaway si Paul Ores at agad na lumipad ang isang dokumento sa mesa papunta kay James. "James, ito ay detalyadong impormasyon tungkol sa Rodent." Tumingin. Natanggap ito ni James nang walang kamali-mali at binuksan ang dokumento. May naka-attach na larawan sa pinakaitaas na bahagi ng mga dokumento. At medyo malabo ito, dahil nakamaskara ang lalaki at kalahati lang ng mukha niya ang nabunyag. Hindi maaninag ni James ang hitsura niya. Sabi ni Paul Ores, "Dahil wala tayong masyadong oras. Ito ang pinakakomprehensibong impormasyon na naipon ko. Ang Rodent ay isang maingat na tao. Palagi siyang nagsusuot ng maskara sa mga pampublikong lugar. Itong litrato lang ang nakuha ko." "Ma'am," sabi ni James at sinimulang suriin ang larawan. Pangalan, Yasser Leonard. Palayaw, Rodent. Edad, humigit kumulang 146 na taon. Ipinanganak siya sa Westboro City of Seoul. Ang pagkawala ng kanyang mga magulang sa murang edad. Hindi sinasadyang nakakuha siya ng pamamaraan ng paglilinang ng internal martial arts at naging isang sinaunang martial artist. Sa panahon ng depensibong digmaan laban sa mga dayuhang puwersa, siya ay isang taksil sa bansa at itinatag ang Valhalla Sect. Umiral ang Valhalla Sect upang tulungan ang mga puwersa ng kaaway sa pamamagitan ng pag-iimbestiga sa iba pang puwersang gerilya sa Seoul at pagkuha ng mga especially iya mula sa loob. Maraming Seoulin ang namatay dahil sa kanya. Matapos ang pagkakatatag ng Seoul, nawala ang Valhalla Sect. Gayunpaman, sa nakalipas na ilang dekada, may mga palatandaan ng muling pag-usbong ng sekta. Nagsimula na itong magsagawa ng mga operasyon sa loob ng Seoul at maging sa buong mundo. Tiningnan ni James ang impormasyon sa kanyang mga kamay. Bagamat malinaw na nakalista sa detalyadong impormasyon ang mga gawa ni Rodent sa nakaraan, hindi ito naglalaman ng pinakamahalagang piraso ng impormasyon ang kanyang kasalukuyang kinaroroonan. Iyan lang ba? Matapos suriing mabuti ang impormasyon, tiningnan ni James si Arsobispo Paul Ores. "Ano ang silbi nito? Gusto ko lang malaman ang kasalukuyang kinaroroonan ni Rodent. Nasaan ang mga tao na ako? Naghahanap ng patay ba sila o buhay?" Wearing a frustrated look on his face, Paul Ores explained, "James, kulang na lang ang oras natin. Ito ang tanging impormasyon na mahahanap ang aking mga tauhan sa kaunting oras na mayroon sila. Kahit na hindi ko alam ang kasalukuyang kinaroroonan ni Rodent, isang bagay ang matitiyak ko. Siguradong nasa Seoul siya. At saka, sigurado akong buhay pa ang mga hinahanap mo."
Sinabi sa akin ng aking mga alagad na inutusan siya ni Rodent na huwag silang saktan. Mukhang mahalaga sila para sa kanyang mga plano. Nang marinig ito ni James ay nawala sa pagmumuni-muni. Hindi niya akalain na gagampanan ni Delilah ang ganoong kritikal na papel na pumipilit kay Xavier Zachary mula sa pagtatago. Samantala, ang impormasyon sa mga kamay ni Xavier ay ilang mga teknolohikal na tagumpay lamang. Hindi niya inaasahan na maraming tao ang nagnanasa sa mga dokumento. Hindi lang iyon. Alam niya kung nasaan si Xavier Zachary, ang stepfather ni Delilah, o kung ay buhay pa. Kung patay na siya, bakit kailangan mong hulihin si Delilah? Kung nabubuhay pa siya, nasaan siya? Bakit walang mahanap sa kanya? Matapos mag-isip ng mahabang sandali, nagtanong si James, Arsobispo, gaano pa katagal ang kailangan mo para mahanap ang mga taong hinahanap ko? Naisip ito ni Arsobispo Paul Ores at sinabing, mahirap sabihin. Depende ito kung nag-iiwan ng anumang mga pahiwatig si Rodent. Kung gagawin niya, tatagal ito ng halos 10 araw. Kung patuloy siyang mananatiling maingat gaya ng dati, magiging mahirap ito. Gawin mo ang iyong makakaya. Sabi ni James. Ngayon, maaari lamang siyang umasa sa Paul Ores sect. Kasabay nito, kailangan niyang bumalik sa Sol sa lalong madaling panahon. Pinlano niyang gamitin ang sinaunang Martial World para hanapin si Rodent. Ang Rodent ay 146 na taong gulang na. Kaya dapat na siya ay isang sinaunang martial artist na ipitong ranggo o mas mataas. Wala siyang maaasahan sa ibang puwersa para hanapin si Delilah. Susubukan ko ang aking makakaya. Kabanata 14:25. Nga pala, tulungan mo akong maghanap ng isa pang tao. Yung stepfather ni Delilah. Tanong ni Arsobispo Paul Ores. Matapos imbestigahan ang bagay, nalaman niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Delilah at James. Kasalukuyan siyang may ilang insider information. Ma'am, tumango si James at sinabing, ang stepfather ni Delilah, si Xavier Zachary, gusto ko siyang makita, patay man o buhay, kung hindi mo siya mahanap. Subukang hanapin ang mga dokumento sa kanyang mga kamay. Susubukan ko. Hindi makatitiyak si Arsobispo Paul Ores na may mahahanap siya. Iyon ay dahil alam niyang marami ang sumubok at nabigo. Hindi ko maintindihan. James, ganito ba kahanga-hanga ang teknolohiya sa mga kamay ni Xavier? Bakit siya hinahanap ng lahat? Nagkibit balikat si James at sinabing, paano ko malalaman? Hindi ako nagtatrabaho sa larangang iyon. Gayunpaman, batay sa impormasyong natanggap ko, ito ay isang groundbreaking na teknolohikal na tagumpay. Kung maisa sa katuparan, ang sangkatauhan ay gagawa ng isang malaking hakbang pasulong at papasok sa isang bagong panahon. Huwag nating madaliin ang mga bagay-bagay. Ipinapangako ko na gagamitin ko ang lahat ng aking makakaya para tulungan ka. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa ibang bagay. Nag-aalala si James. Habang tumatagal, mas magiging panganib si Delilah. Gayunpaman, wala siyang magagawa sa ngayon. Tumingin siya kay Arsobispo Paul Ores at nagtanong, may problema ba? Sinabi ni Arsobispo Paul Ores, noon, sinabi ko sa iyo ang tungkol sa pinagmulan ng Paul Ores sect at kung paano nilikha ang aming tagapagtatag ng isang hindi magapi na martial technique pagkatapos na nasa closed-door meditation sa loob ng 30 taon. Gayunpaman, sa nakalipas na daang taon, ang aking mga nauna ay hindi nagawang linangin ang martial technique na naiwan ng aming founder. James, galing ka kay Saul, hindi lang iyon. Ikaw ang Dragon King at isang martial art genius. Kahit na bata ka pa, mayroon kang napakalaking lakas. Bakit hindi mo ako sundan sa Sacred Fire Cavern ng sekta at alamin ang martial technique na iniwan ng ating founder ng magkasama? Oo naman. Walang problema, walang laban si James. Ito ay isang pagpapala sa kanya. Pagkatapos ng lahat,
Ang mga manual ng martial art ay mga kayamanan lalo na ang mga naiwan isang milenyo ang nakalipas. Kung linangin, ang kanyang lakas ay lubos na lalakas. Maraming sect elders ang nagtipon sa main hall. Kahit na ayaw nila, nanatili silang tahimik dahil ang tatlong matatanda ay nagbigay ng pahintulot. Sa pagpupursage ng arsobispo, wala na silang magagawa. At saka, lahat sila ay may lihim na motibo. Nais nilang lahat na tingnan ang banal na lugar. James, kung nagawa mong linangin ito, kailangan mo akong gabayan. Okay. Tumingin si Arsobispo Paul Ores kay James. Tumango si James at sinabing, "Oo naman, isa itong signature martial arts skill ng Paul Ores sect. Kung nagawa niyang linangin ito, natural niyang ipapamahagi ang kanyang natutunan kay Arsobispo Paul Ores." Nang marinig ito, sumilay ang ngiti sa mukha ni Paul Ores. At nagmamadali siyang tumayo, sinabing, "James, alam kong isa kang abalang tao. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Pupunta tayo kaagad sa Sacred Fire Cavern. Mga kapwa ko sect elders. Itatago ko ang katapusan ko sa bargain." Ang lahat ay pinapayagang sumama. Magiging kapalaran ng sekta kung sinuman sa inyo ang makakakuha ng isang bagay mula rito. Tanghali lamang napangiti ang mga sect elder. Matagal na nating ginawa ito. Ano ang silbi ng pagsunod sa mga tuntunin 1,000 taon na ang nakalilipas? Bilang tao, dapat tayong mag-improvise at umangkop. Maraming sect elders ang natuwa. Kung hindi dahil sa pagkakataong ito, hindi sila magkakaroon ng karapatang makapasok sa Sacred Fire Cavern at masilip ang signature martial art na naitala sa loob. Dahil ang Sacred Fire Cavern ay kung saan pumasok ang founder sa isang closed-door meditation. Napakaraming signature martial art skills na naitala sa loob. Hindi lamang naroon ang Paul Ores sword art, ngunit mayroong mga napakahusay na pamamaraan ng paglilinang ng internal martial arts. Ang signature martial arts skills na naiwan ng isang lalaking nagawang talunin ang mga sinaunang martial artist ng Seoul 1,000 taon na ang nakakaraan ay dapat na pambihira. Sumilay ang ngiti sa mukha ni James. Nagsisimula na siyang umasa na masaksihan ang signature martial arts skill ng Paul Ores sect. Kabanata 1427. Tumawid ba ang prinsipe ng Orchid Mountain sa ika-9 na ranggo? Nang makita ito, napaisip si James. "James, para saan ka nakatayo dyan? Anong nakasulat?" Tanong ni Archbishop Paul Ores I, Sigma, Nu, ELE, V Sigma, Sigma K, Centimo Sigma M at tumingin kay James ng may pag-asa. Naalala ni James ang kanyang sarili at sinulyapan siya. Nagtanong, "Hindi mo ba nababasa ang mga salitang ito? Paano ko malalaman ang mga salitang ito?" Isang mapait na ngiti ang isinuot ni Arsobispo Paul Ores. Tumingin si James sa sect elders. Nang makitang nakita sila sa pader na bato na may pagtataka sa mga mukha. Nagtanong siya, "May nababasa ba sa inyo ang sinaunang tekstong ito?" Napailing ang lahat. Pinigilan ni James ang isang ngiti at sinabing, "Guys, ito na ang information age. Hindi ka ba makakahanap ng isang dalubhasa upang maunawaan ang kahulugan ng sinaunang tekstong ito? Tinitiyak ko sa iyo na ang mga taong iyon ay sanay dito. Kumuha ka na lang ng ilan dito at matatapos na ang lahat ng wala sa oras." Nang marinig ito, nagkatinginan ang lahat. Natigilan sila. Bakit hindi natin naisip ito? Tama iyan. Pagkatapos matukoy ang kahulugan, magiging mas madaling maunawaan ang kasanayan sa martial art na nakatala dito. Ito ang unang pagkakataon na narito ako. Hindi ko alam kung anong meron dito. Marami ang nag-uusap ng pabulong habang nakatingin sa arsobispo. Namula si Arsobispo Paul Ores. Sa katunayan, hindi niya naisip ito. Ang teknolohikal na revolusyon ay sumabog lamang ng ilang dekada na ang nakalilipas. Bukod dito,
Bihira siyang gumala sa labas ng mundo at nanatili lamang sa closed-door meditation. Paano niya malalaman na may mga taong nagde-decipher ng mga sinaunang teksto? Nang makita ang mga ekspresyon nila, pinigilan ni James ang pagtawa. Kahit na ang mga pattern ng sword technique ay naitala, walang paraan na matututunan nila ang anuman nang hindi nauunawaan ang ibig sabihin ng lahat ng ito. James, bakit hindi mo sabihin sa amin kung ano ang nakasulat dito? Natawa si Archbishop Paul Orris. Tinuro ni James ang harapan at sinabing, dito nagsimula ang lahat. Una nitong naitala ang buhay ng tagapagtatag ng Paul Orris sect. Itinala nito ang kanyang pinagdaanan. Bumalik siya dito pagkatapos matalo. Pagkatapos, nakakuha siya ng insight sa signature martial arts skill habang nasa closed-door meditation. Nakita ko, bumungad sa mukha ni Arsobispo Paul Orris ang realisasyon. Malamig na sinabi ni James. Ito ay isang sinaunang solin na teksto mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Hindi ako sigurado tungkol sa ibang bansa, ngunit sigurado akong maraming tao ang nagde-decipher ng mga sinaunang teksto na may bayad kay Saul. Napakaraming impormasyon sa pader na bato. Kaya hindi ko masasabi sa iyo ang lahat sa kakaunting oras na mayroon tayo. Dapat kang humingi ng tulong sa mga tagapagsalin. Sigurado, tumango si Arsobispo pagkatapos ng maikling pag-iisip. Alam niya ang pagkakakilanlan ni James at ang kasalukuyang dynamics ni Saul. Kasalukuyang abala si James sa ibang bagay. Kaya, magkakaroon siya ng paglilibang upang ipaliwanag ang mga bagay sa kanila. Mas mainam na maghanap ng eksperto sa bagay na ito sa kaso. Sige ngayon, pakiusap bumalik ngayon. Mga kapwa ko sect elders, magpapadala ako ng isang tao para maghanap ng eksperto mula kay Saul. Matapos may salin ang lahat ay maaaring maglinang. Sinimulan silang itaboy ni Arsobispo Paul Orris. Nag-aatubili na umalis ang sect elders. Samantala, tumingin sa kanya si James na nalulungkot. Will I be able to stay here for a couple more days? Walang problema, nakangiting sabi ni Arsobispo Paul Orris. Ang martial arts ay pinakamainam na ginagawa kasama ng mga kaibigan. The more the merrier, sabi nga nila, once we manage to cultivate it, we can spread this far and wide. Kung talagang nilinang mo ang martial art, sana maibigay mo sa akin ang iyong kaalaman kapag malaya ka na. Siyempre, napangiti si James. Hindi siya makapaghintay ay, Sigma, Nu, ELE, V Sigma, Sigma K, Centimo Sigma M na basahin ang tungkol sa 9 Scriptures of Ordeals. Na-curious siya kung ano ang magiging best sword technique sa mundo. Kung tutuusin, pinangalanan pa ng founder ng Paul Orris sect ang sword technique sa kanya. Kabanata 1428, The 9 Ordeals. Ano ang ibig sabihin nito? Ang 9 na pagkasira. Upang linangin ang martial art na ito, ang isa ay kailangang magdusa ng 9 na pagkasira. Ipinagpatuloy ni James ang pagbabasa. Ang pamamaraan ng paglilinang ng 9 Scriptures of Ordeals ay naitala sa likod. Nang matapos niya itong basahin ay nagsalubong ang kilay ni James. Kahit na ang martial art ay I, Sigma, Nu, ELE, V Sigma, Sigma K, Centimo Sigma M nakakaintriga. Ang mga kondisyon ay malupit. Kailangan munang pilayin ng isa ang kanyang paglilinang. Wala ni isang bakas ng true energy ang mananatili. Ang 5 organo ay dapat sirain. Ang mga meridian ay dapat naputulin. Ang elixir field ay kailangang patayin. Ang tunay na enerhiya ay kailangang ganap na alisin. At ang isa ay dapat na nasa kanyang huling hininga. Tinawag itong 9 na pagkasira. O simpleng 9 ordeals. Sa teoryang pagsasalita, maaari lamang linangin ng isang tao ang martial art na ito kung siya ay nasa bingit ng kamatayan. Nang makita ito, umiling si James. Imposible naman.
Walang ordinaryong tao ang mapilayan ang sarili niyang martial art para linangin ang 9 scriptures of ordeals. Gaano man kaganda o kapakinabangan ang mga ito. Ipinagpatuloy ni James ang pagbabasa at natapos ang lahat ng 9 na kasulatan. Ang 9 scriptures of ordeals ay hinati sa 2 bahagi. Ang unang kalahati ay ang cultivation method habang ang kalahati ay ang martial art. Ito ay isang signature martial arts skill na nilikha ng kaalaman ng tagapagtatag ng Paul Ores sect. Isa lamang itong encyclopedia kung saan ang bawat martial art technique ay naitala sa loob. Hindi lamang iyon. Ito ang ilan sa pinakamakapangyarihang pamamaraan ng martial arts. Sa pamamagitan ng paglinang ng isa sa mga ito. Ang isa ay hindi magapi. Pinagmasdan ito ni James. Alam niyang hindi siya magkakaroon ng pagkakataong magtanim. Pagkatapos ng lahat, bilang isang 8th rank Grandmaster, hindi niya maalis ang lahat ng natutunan niya. Kahit na gawin niya, hindi pa rin niya maaabot ang mga kinakailangan ng 9 na kasulatan ng mga ordeals. Hindi siya ginambala ni Arsobispo Paul Ores. Sa halip, nagmamadali siyang umalis at nakipag-ugnayan sa kanyang mga tauhan sa Sol para maghanap ng mga eksperto sa pag-decipher ng mga sinaunang teksto. Si James ay gumugol ng isang araw na itinala ang lahat ng 9 na kasulatan ng mga ordeals. Bagamat hindi niya kayang linangin ang mga ito ngayon, likas niyang alam na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Isang sword technique din ang naitala sa Stonewall ang Paul Ores sword art. Pinagmasdan ni James kung ano ang nakasulat sa pader na bato. 2 salita ang nabuo ang asensya ng sword technique totality at 1. Ang kabuuan ay 1,834 na mga diskarte sa espada. Ang isa ay isang singularidad. Tiningnan ni James ang 1834 sword techniques na nakasulat sa pader na bato. Sa totoo lang, ang mga diskarte sa espada ay sopistikado at hindi mahuhulaan. 1 naging 2, 2 naging 4, 4 naging 8, at 8 naging 1,000. Ang singularity ay gumawa ng grand extremity. Ang grand extremity ay nagsilang kay yin at yang. Yin at yang ay bumuo ng 8 trigrams. At ang 8 trigrams ay lumikha ng universo. Malapit na akong mamatay. Nanatili ako dito at nakaupo doon sa loob ng mga dekada. Pansamantala, gumawa ako ng 1,834 na sword techniques. Gayunpaman, naniniwala ako na ang mga diskarte sa espada ay hindi kumpleto. Kahit na ang mga galaw ay sopistikado at kapangyarihan. Nagawa ito ng masyadong maraming hindi pagpupersage na gamitin ang mga ito. Batay sa aking mga iniisip, naniniwala ako na ang bilang ng mga diskarte sa espada ay maaaring mas mababawasan. Kung maaari kong pagsamahin ang 1834 sa mga ito sa isang galaw, ito ay magiging isa. Sa gayon ay makakamit ang singularidad. Ito ang totoong Paul Ores sect. Gayunpaman, malapit na ang aking katapusan na I, sigma, nu, ele, v sigma, sigma k, centimo sigma m. Wala na akong panahon para saliksikin ito. Nang makita ang huling mga salita ng tagapagtatag, nawala si James sa pagmumuni-muni. Tama ang founder, kahit na ang Paul Ores sword art ay sopistikado at makapangyarihan. Nagawa ito ng napakaraming galaw upang magamit ito ng perpekto. Ang tagumpay ay magpapasya sa isang hakbang. Gayunpaman, hindi nagkaroon ng luho si James na mag-isip-isip at linangin ang mga diskarte sa espada. Marami pa siyang dapat gawin. Matapos ay record ang mga diskarte sa espada. Inilabas niya ang kanyang telepono at ni-record ang mensahe sa pader na bato. Naini-save ang mga ito sa kanyang photo album. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis sa Sacred Fire Cavern. Sa oras na umalis siya, gabi na, maraming alagad ng Paul Ores sect ang nagbabantay sa kuweba. Kasama nila si Arsobispo Paul Ores. Kabanata 1429.
Nang makita si James na umalis sa yungib, si Arsobispo Paul Ores ay lumapit sa kanya at binigyan siya ng isang matingkad na ngiti. Nagtatanong, "Kumusta, James?" Umiling si James at sinabing, "Masyadong malalim ito para sa akin. Hindi ako makakuha ng anumang insight sa ngayon. Wala akong choice kundi i-record sila. Plano kong bumalik sa ngayon. Kapag mayroon akong oras, linangin ko ito. Aalis ka na ba, ma'am?" Tumango si James at nagtanong, "By the way, ilang araw ako nanatili sa Sacred Fire Cavern?" Sinabi ng Arsobispo, "Mga 3 araw sa kabuuan. Dahil balak mong umalis, bakit hindi muna tayo kumain? Kailangan ko lang mag-organize ng farewell banquet para sa iyo." Ngumiti si James at sinabing, "Ayos lang. Sige, kung ganoon." Hindi pinilit ni Arsobispo Paul Ores ang issue. Nga pala, paano nangyari ang investigasyon? Sinabi ni Archbishop Paul Ores, "Ito ay patuloy pa rin. Ngunit naniniwala ako na ang balita ay darating sa lalong madaling panahon. Bakit hindi ka mananatili dito ng ilang sandali pa? Maaari kang umalis pagkatapos makumplito ang investigasyon." Hindi yun magagawa. Umiling si James at sinabing, "Kailangan kong magtungo sa Durandal at ibalik ang hukbo sa Saul. Maraming bagay ang naghihintay sa akin." "Sige, may balak ka bang umalis ngayon o bukas ng madaling araw?" "Aalis ako agad." Nasaksihan ni James ang 9 scriptures of ordeals at ang Paul Ores sword art sa Sacred Fire Cavern. Ngayong naabot na niya ang kanyang layunin. Wala nang saysay na manatili pa. "I'll see you off personally." Gumawa ng welcome gesture si Arsobispo Paul Ores at personal na inihatid si James pababa ng burol. Isang sasakyan ang nakahanda sa gilid ng kalsada. Sabi ni Paul Ores, "I have arranged a car for you. It will bring you straight to the airport." "Salamat. Di na kailangang magpasalamat sa akin. Siya nga pala. Kapag na-resolve ako na ang internal affairs ng sekta, bibisitahin kita kay Saul. Inaasahan kong magkasamang magsaliksik ng martial arts." "Sure thing. Pwede kang pumunta anytime." "Sige na. Hindi na kita guguluhin pa." "Ma'am." Sumakay si James sa kotse, at pinapante siya ng driver sa airport. Samantala, ipinikit ni James ang kanyang mga mata at nagmuni-muni. Nag-flash sa kanyang isipan ang mga larawan ng Paul Ores sword art. Bawat galaw ay sapustikado, at nagkaroon siya ng gana na humawak ng espada at magsanay ng martial art technique. Gayunpaman, pinigilan niya ang pagnanasa. Alam niyang hindi pa ito ang oras. Maya-maya, nakarating na siya sa airport. Ang Paul Ores sect ay tunay na isang maimpluwensyang sekta hindi lamang sa sinaunang martial world kundi maging sa labas ng mundo. Ang Arsobispo ang nag-ayos ng lahat. Pagdating ni James sa paliparan, sakay siya sa isang eroplanong papunta sa Durandal. Sumakay si James sa eroplano. Sa pagsikat ng araw, dumating siya sa Durandal. Nasa bahay si Elena nitong mga nakaraang araw. Nanlungo siya matapos tumanggi si James na dalhin siya sa Mount Olympus. Bagamat nanatili siya sa Kagan hawahan ng kanyang bahay, naiintindihan niya ang mga pangyayaring naganap doon. Alam niya na maraming martial artist mula sa Seoul ang lumabas sa International Martial Arts Conference at ang Arsobispo Paul Ores, na ikatlo sa Elysian Rankang, ay natalo ni James. Hindi lamang iyon. Naputol ang Excalibur sa bahagi, at ang kasalukuyang kinaroroonan nito ay hindi alam. Samantala, si Crowler Keys, pinuno ng pamilya ng Keys at isang martial artist na pumangalawa sa Elysian Rankang, ay pinatay sa aksyon sa Mount Olympus. Sa isang napakagandang kwarto, umupo si Elena sa harap ng desk at inalalayan ang kanyang baba gamit ang kanyang mga kamay. Bumubulong. Maraming araw na ang nakalipas. Bakit hindi pa siya bumabalik? Sa sandaling iyon, isang nagmamadaling boses ang dumating.
Your Highness! Your Highness! Bumalik na si James. Nang marinig ito, lumiwanag ang mukha ni Elena. At agad siyang tumayo. Isang 20-year-old looking and glamorous woman ang sumugod at nagsabi, Your Highness! James is back. He's now heading to Durandal's Royal Military Region. Mukhang malapit na siyang bumalik. Ano? Bumabalik na siya. Sandaling natigilan si Elena habang nagmamadaling lumabas ng silid. Kabanata 1430. Sa Royal Military Region ng Durandal. Nakatayo si James sa harap ng isang helicopter. Nauna sa kanya ang reyna ng Durandal. Kahit na dumating si James dito sa isang pagpapalitan ng militar sa pagitan ng dalawang bansa sa ibabaw. Umalis siya para ayusin ang kanyang mga gawain. Sa oras na bumalik siya, natapos na ang pagpapalitan ng militar. Babalik ka ba talaga? Tumingin ang reyna ng Durandal kay James. Kahit na siya ay nasa Durandal sa buong panahon. Alam niya ang tungkol sa mga kaganapan na naganap sa Mount Olympus. Iyon ay dahil ang knights ng pamilya Luis na lumahok sa kumperensya ay nagsalaysay sa kanya ng sunod-sunod na mga kaganapan. Alam niyang natalo ni James si Arsobispo Paul Oras. Pumangatlo sa Elysian Rankang. At nailigtas ang mga martial artist na dinukot. Ma'am, tumango si James at sinabing, Actually, I came here to sort something. Now that the matter is resolved, I'll be returning to Seoul. Nag-atubili ang reyna ng Durandal na paalisin si James. Pinlano niyang pahusayin pa ang kanyang pakikipagtulungan sa kanya at nagpaplanong umasa sa kanya upang patatagin ang sitwasyon sa Durandal. Gayunpaman, patay na si Kohler. Ngayon na ang kanyang nakikita banta ay nawala. Ang mga bagay ay mas madaling harapin. Bumalik ka sa Durandal kapag libre ka na. Inabot ng reyna ang kanyang braso at sinubukang makipagkamay kay James. Gayunpaman, binati siya ni James sa halip. Pagkatapos, tumalikod siya at sumakay sa eroplano. James, bago pa siya makasakay ay may narinig siyang boses mula sa malayo. Si Elena na nakasuot ng puting damit ay tumakbo sa kanya at tinawag ang kanyang pangalan. Napalingon si James. Nang makita niya si Elena, nakangiti niyang sinabi, Bakit ka nandito? Elena pouted and asked, What? Can't I send you off? Seriously, what's wrong with you? Magkasama tayo sa paghihirap, di ba? Bakit ka umalis nang walang pollen? Nakangiting sabi ni James, I didn't want to bother you. Your Highness. I'm an uncultured man who's not know how to speak in a refined manner. Huwag mo akong bigyan yan. Pinutol ni Elena si James at tinanong, Kailan ka babalik sa Durandal? Napaisip si James at sinabing, Hindi ko rin alam. Kung wala nang ibang gagawin dito, hindi na ako babalik sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito ni Elena, nalungkot ang mukha niya. Sa simula, mababa ang tingin niya kay James. Gayunpaman, ang lakas ni James ay lubos na natigilan sa kanya. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kahanga ang lalaking ito. Sige, see you. Kumaway lang ng kamay si Elena. Magkita tayo. Pagkasabi niya noon ay sumakay na siya ng eroplano. Umangat ang eroplano at hindi nagtagal ay nawala sa paningin ni Elena. Inay, gusto ko sanang mag-aral kay Saul. Nang mawala sa paningin ang eroplano ni James ay nagsalita si Elena. Bakit mo gustong pumunta kay Saul at mag-aral bigla? Tanong ni Reyna na may pilyong ngisi sa mukha. Elena pouted, hindi mo ba sinabi na ang Saul ay isang bansang may mahabang kasaysayan? Hindi ba pwedeng pumunta ako doon at pag-aralan ang kultura nito? Sure. Aayusin ko agad. Nakangiting sabi ni Reyna. Paanong hindi niya malalaman ang iniisip ni Elena? Sa eroplano, tumitig si James sa bughaw na langit. Nag-iisip, kahit na ang kanyang oras sa Durandal ay maikli. Maraming nangyari pansamantala. Una ay ang usapin tungkol kay Delilah, na nagsasangkot ng maraming puwersa.
Ang pangalawa ay ang mga pangyayaring naganap sa Mount Olympus. Maraming makapangyarihang martial artist ang nagpakita doon ng misteryosong sect leader ng Celestial Sect at ang First Blood Emperor na unang nireranggo sa Elysian Rangkang. Ang sect leader ng Celestial Sect, kumunot ang kilay ni James. Kabanata 1430, sa Royal Military Region ng Durandal, nakatayo si James sa harap ng isang helicopter. Nauna sa kanya ang reyna ng Durandal. Kahit na dumating si James dito sa isang pagpapalitan ng militar sa pagitan ng dalawang bansa sa ibabaw. Umalis siya para ayusin ang kanyang mga gawain. Sa oras na bumalik siya, natapos na ang pagpapalitan ng militar. Babalik ka ba talaga? Tumingin ang reyna ng Durandal kay James. Kahit na siya ay nasa Durandal sa buong panahon. Alam niya ang tungkol sa mga kaganapan na naganap sa Mount Olympus. Iyon ay dahil ang knights ng pamilya Luis na lumahok sa kumperensya ay nagsalaysay sa kanya ng sunod-sunod na mga kaganapan. Alam niyang natalo ni James si Arsobispo Paul Oras. Pumangatlo sa Elysian Rangkang, at nailigtas ang mga martial artist na dinukot. Ma'am, tumango si James at sinabing, "Actually, I came here to sort something. Now that the matter is resolved, I'll be returning to Seoul." Nag-atubili ang reyna ng Durandal na paalisin si James. Pinlano niyang pahusayin pa ang kanyang pakikipagtulungan sa kanya at nagpaplanong umasa sa kanya upang patatagin ang sitwasyon sa Durandal. Gayunpaman, patay na si Kohler. Ngayon na ang kanyang nakikita banta ay nawala. Ang mga bagay ay mas madaling harapin. Bumalik ka sa Durandal kapag libre ka na. Inabot ng reyna ang kanyang braso at sinubukang makipagkamay kay James. Gayunpaman, binati siya ni James sa halip. Pagkatapos, tumalikod siya at sumakay sa eroplano. James, bago pa siya makasakay ay may narinig siyang boses mula sa malayo. Si Elena na nakasuot ng puting damit ay tumakbo sa kanya at tinawag ang kanyang pangalan. Napalingon si James. Nang makita niya si Yelena, nakangiti niyang sinabi, "Bakit ka nandito?" Yelena pouted and asked, "What? Can't I send you off? Seriously, what's wrong with you? Magkasama tayo sa paghihirap, di ba? Bakit ka umalis nang walang palem?" Nakangiting sabi ni James, "I didn't want to bother you, Your Highness. I'm an uncultured man who's not know how to speak in a refined manner. Huwag mo akong bigyan yan." Pinutol ni Yelena si James at tinanong, "Kailan ka babalik sa Durandal?" Napaisip si James at sinabing, "Hindi ko rin alam. Kung wala nang ibang gagawin dito, I will not be returning anytime soon." Nang marinig ito ni Yelena, nalungkot ang mukha niya. Sa simula, mababa ang tingin niya kay James. Gayunpaman, ang lakas ni James ay lubos na natigilan sa kanya. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kahanga ang lalaking ito. "Sige, see you." Kumaway lang ng kamay si Yelena. "Magkita tayo." Pagkasabi niya noon ay sumakay na siya ng eroplano. Umangat ang eroplano at hindi nagtagal ay nawala sa paningin ni Yelena. 1/3. Inay, gusto ko sanang mag-aral kay Saul. Nang mawala sa paningin ang eroplano ni James ay nagsalita si Yelena. "Bakit mo gustong pumunta kay Saul at mag-aral bigla?" Tanong ni Reyna na may pilyong ngisi sa mukha. Yelena pouted, "Hindi mo ba sinabi na ang Saul ay isang bansang may mahabang kasaysayan? Hindi ba pwedeng pumunta ako doon at pag-aralan ang kultura nito?" "Sure, aayusin ko agad." Nakangiting sabi ni Reyna. Paanong hindi niya malalaman ang iniisip ni Yelena? Sa eroplano, tumitig si James sa bughaw na langit. Nag-iisip, kahit na ang kanyang oras sa Durandal ay maikli. Maraming nangyari pansamantala. Una ay ang usapin tungkol kay Delilah, na nagsasangkot ng maraming puwersa. Ang pangalawa ay ang mga pangyayaring naganap sa Mount Olympus.
Maraming makapangyarihang martial artist ang nagpakita doon ng misteryosong sect leader ng Celestial Sect at ang First Blood Emperor na unang nireranggo sa Elysian Rangkang. Ang sect leader ng Celestial Sect, kumunat ang kilay ni James. Kabanata 1432. Pagkatapos ng 10 oras na paglipad, sa wakas ay nakarating din si James sa kabisera sa Sol. Umaga na nang makarating siya sa capital. Nagkaroon siya ng pagpupulong sa rehiyon ng militar na bumalik siya sa Sol. Ayon sa kanyang pagsunod, kinailangan siyang magsalita sa pulong at magbigay ng buod ng kanyang natutunan sa Military Exchange Conference sa pagitan ng dalawang bansa. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng oras para doon. Agad niya itong ipinaubaya kay Henry na sa halip ay humarap dito. Pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang pagpunta sa tirahan ni Thea nang hindi humihinto. Nakalkula na rin ni Thea ang eksaktong oras at alam niya kung kailan babalik si James. Pagdating ni James sa tirahan ni Thea, naka-unlock ang gate sa courtyard. Diretso siyang naglakad papasok. Sa looban, makikita ang isang matangkad at magandang babae na nakasuot ng slim fitting na damit. Siya ay naggugupit ng mga bulaklak at halaman sa looban gamit ang isang pares ng gunting sa kanyang kamay. Si Thea talaga. Nang mapansin ni Thea na pumasok si James, hindi niya napigil ang ibaba ang gunting at maglakad. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg ni James at binigyan siya ng halik sa pisngi. Ang kanyang magandang mukha ay lumiwanag sa isang matamis na ngiti. "Honey, dapat sinabi mo sa akin na babalik ka. Pagkatapos ay personal na akong naghanda ng pagkain para sa iyo bilang isang pakiramdam." Naging matagumpay ba ito sa Durandal? Tanong niya. Naging matagumpay ba ang pagsisikap sa pagkakataong ito? Niyakap si James. Naamoy niya ang pabango sa katawan ni Thea. At napakunot ang noo niya. Itong bango. Bakit iba? Asterisk. May pabango ba sa iyo, Thea? Bakit hindi ko pa naaamoy ang pabangong ito? Parang iba sa pabango na suot mo kanina ha? Oo, nakangiting sabi ni Thea. Hindi ko pa nagagamit yung ginamit ko dati. Inirerekomenda ito sa akin ni Maxine. Akala ko maganda ito, kaya ginagamit ko ito. At saka, ilang buwan ko na itong ginagamit. Hindi mo ba napansin ang bango nito kanina? Biglang nalungkot si Thea na kanina pa nakangiti. James, ilang araw tayong magkasama bago ka umalis. Naging intimate pa nga kami sa ilang pagkakataon. Hindi ako makapaniwala na hindi mo naaalala ang pabango ko. Sa sinabi ni Thea, medyo naging malabo ang alaala ni James. Sa totoo lang ay hindi niya maalala ang bango na nasa katawan ni Thea noong hindi pa siya nakakalabas ng capital. Hindi na rin siya nag-abalang bigyang pansin ito. Kung hindi dahil sa kanyang mga hinala tungkol sa pagkakakilanlan ng sect leader ng Celestial Sect. Hindi na niya ito pinag-iisipan pa. I have some questions for you. Tara na sa loob at mag-usap. Hinayla ni James si Thea at pinapasok sa bahay. Sumikip ang dibdib ni Thea. Alam na alam niya ang gustong itanong ni James. Gayunpaman, nagkunwari siyang nagulat. Pagkapasok nila sa bahay, umupo si James sa isang sofa. Si Thea naman ay nagsali ng isang basong mainit na tubig kay James. Pagkatapos ibigay ito sa kanya, umupo siya sa gilid at nagtanong. Ano ang problema, honey? Ano ang gusto mong itanong sa akin? Saan pala ang malevolent sword mo? Napatingin si James kay Thea. Yun pala. Ngumiti si Thea at sinabing. Sinabi mo na ang malevolent sword ay isang masamang bagay. Di ba, honey? Tinapon ko na. Tinapon mo. Natigilan si James. Ito ay masyadong nagkataon. Naalala niyang nakita niya ang malevolent sword pagkarating niya sa capital. Bakit ito itinapon ni Thea sa kanyang paglalakbay sa Durandal at pabalik? May pagkakataon ba na nakita siya ng sect leader ng Celestial Sect nang itinapon niya ito? Actually, hindi ko itinapon.
Marahang hinawakan ni Thea ang malasutla niyang itim na buhok na bumabagsak sa harapan ng kanyang dibdib. Nang bisitahin ako ni Maxine, binalaan niya ako na ang espada ay napakasama. Hiniling niya na ibigay ko ito sa kanya para harapin niya ito. Binigay ko sa kanya dahil hindi ko akalaing magagamit ko ito kung iingatan ko. Ipinaalam sa akin ni Maxine na itinapon na niya ang espada. Kung saan niya ito iniwan. Hindi rin ako sigurado. Habang sinasabi niya ito, binigyan niya ng kakaibang tingin si James. Honey, what's the matter? Bakit mo biglang tinatanong ang malevolent sword? Gusto mo bang tawagan ko si Maxine at pumunta siya para sabihin sa iyo kung saan naiwan ang malevolent sword? Hinawakan ni James ang kamay ni Thea. Isang malakas na true energy ang nabuo sa kanyang mga palad at pumasok sa katawan ni Thea. Mahal, anong ginagawa mo? Agad namang nagpanik si Thea. Tinatasa ni James ang kapangyarihan ni Thea. Sa pamamagitan ng kanyang pagtatasa, natuklasan niya na ang true energy ni Thea ay talagang napakalakas ngayon. Nalaman niya na si Thea ay nakakuha ng access sa lahat ng meridian sa buong katawan niya at tumaas sa ika-5 ranggo. May mga indikasyon pa nga halos umabot na siya sa ika-6 na ranggo. Kabanata 1433, nagpanik si Thea ng ilang segundo habang nakahinga ng maluwag. Nakangiting sinabi niya, "Kaya sinusuri mo ang lakas ko. Mahal, sa panahon na ito, hindi ako nagpatinamlay sa kabisera at lubos na nakatutok sa paglilinaw. Nasa ika-5 ranggo na ako ngayon." Nasuri ni James ang lakas ng true energy ni Thea. Ito ay nasa ika-5 ranggo at halos nasa ika-6 na ranggo. Ito ay talagang napakalakas. Gayunpaman, kumpara sa sect leader ng Celestial Sect, hindi ito malapit sa ganitong uri ng kapangyarihan. Hindi man lang niya may pagtanggol ang sarili mula sa isang pag-atake ni Lukjan. Lalong hindi natalo si Lukjan at ang unang Blood Emperor. Not bad. I didn't expect you to be a cultivation genius. Sabi ni James na nanginginig sa papuri. Saglit ka lang nag-practice ng martial arts. Pero umakyat ka na sa 5th rank. Sigurado si James na ang sect leader ng Celestial Sect ay hindi si Thea base sa kanyang assessment. Sa kabila ng lahat ng katotohanan ay tumuturo kay Thea bilang ang sect leader ng Celestial Sect. Ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng dalawa ay masyadong malaki. Dahil hindi siya, sino ba talaga ang sect leader ng Celestial Sect noon? Huminga ng malalim si James. Mabilis na inalis ang pagkakagulo ng mga iniisip na umiikot sa kanyang isipan. Sinabi niya, "Pupunta ako sa mansyon ng mga Kaidan para tanungin si Maxine tungkol sa ilang bagay." Sige, tumango si Thea at sinabing, "Bumalik ka kaagad. Kukuha ako ng mga pamilihan. Magluluto ng masarap na pagkain. At hihintayin kang bumalik upang kumain." Marahang tumango si James. Tapos, lumabas na siya. Pagkaalis ni James ay tinawagan agad ni Thea si Maxine. "Bibisitahin ka ni James mamaya." "Maxine, sinabi ko sa kanya na binigay ko sa iyo ang malevolent sword para hawakan. Please don't spill anything." Maikli niyang ipinaliwanag ang nangyari. Napansin, with assurance, Maxine said, "I most certainly will not expose your identity." Binaba niya ang tawag pagkatapos niyang sabihin iyon. Nang matapos na niya ang tawag, naghintay siya sandali sa mansyon ng mga Kaidan. Mga 30 minutes ang lumipas at dumating si James. Sa reception hall ng mansyon ng mga Kaidan, ngumiti si Maxine at sinabing, "James, successful ba sa Durandal?" "Oo." Tumango si James at sinabing, "It was alright. Where's the malevolent sword? By the way, bakit bigla kang nagtatanong tungkol sa malevolent sword?" Sinulyapan ni Maxine si James at sinabing, "I believe it's an evil sword. So I went to Thea and asked her to give it to me." Gusto kong sirain ang espada. Ngunit kahit anong pilit ko, hindi ko ito kayang sirain.
Kaya, itinapon ko. Saan mo itinapon? Napatingin si James kay Maxine. Somewhere wild and secluded. Of course. Sabi ni Maxine. Nakita ang seryosong ekspresyon ni James. Talaga, medyo nag-aalinlangan si James. Siyempre, tanong ni Maxine na may seryosong ekspresyon sa mukha. Bakit bigla kang nagtatanong tungkol sa malevolent sword? Sa sandaling ito, nagsimulang magring ang telepono ni Maxine sa tunog ng isang notification ng mensahe. Hindi niya maiwasang kunin ang telepono. Nang mabasa niya ang nilalaman ng mensahe, naging solemn na ang mukha niya. Napansin ni James ang pagbabago ng ekspresyon niya. Bakit? Anong nangyari? Kailangan niyang magtanong. I just got word na may nangyari na naman sa ancient martial arts world. Nabura ang isang sekta. Seryosong ekspresyon ni Maxine. Anong sekta? The Crimson Sect. Sabi ni Maxine. Sa mundo ng sinaunang martial arts, isa rin itong makapangyarihang sekta. Ngunit ito ay isang masamang paksayon. Kaka-rating lang ng balita na ang sect leader ng Celestial Sect ay nagpakita sa Crimson Sect at sinira ito. Habang sinasabi niya ito, kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap ang mensaheng natanggap niya. At ipinakita ito kay James. Sa mensahe, mayroon ding ilang mga larawan. Nasa litrato ang sect leader ng Celestial Sect. Nakasuot sila ng ghost mask at hawak ang malevolent sword sa kanilang mga kamay. Nang makita ang taong ito, sigurado si James na sila ang sect leader ng Celestial Sect. Nakaramdam siya ng matinding ginhawa. Lumilitaw na mali ang kanyang palagay. Si Thea ay hindi ang sect leader ng Celestial Sect. Kabanata 1434. Matapos malaman na hindi si Thea ang sect leader ng Celestial Sect, gumaan ang pakiramdam ni James. Gayunpaman, nakaramdam din siya ng kaunting pagkabigo. Sa kanyang subconscious mind, umaasa na siya sa sect leader ng Celestial Sect ay ang kanyang asawa. Sa gayong makapangyarihang asawa, hindi na niya kailangang magsumikap pa. Mabubuhay siya mula sa kanya. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Itinapon ang mga gulong iniisip sa kanyang isipan. Tama, alam mo ba ang Valhalla Sect? Tanong ni James habang nakatingin kay Maxine. The Valhalla Sect. Naguguluhan si Maxine at tumingin kay James. Tinanong niya, bakit ka nagtatanong tungkol sa Valhalla Sect out of the blue? Sa aking paglalakbay sa Durandal, natutunan ko ang ilang bagay. Mayroon silang ilang koneksyon sa Valhalla Sect. Sabi ni James. Saglit na nag-isip si Maxine at sinabing, narinig ko na itong binanggit ni Lolo. Tila ito ay isang organisasyon mula sa 100 taon na ang nakalilipas. Ang kanilang pangulo ay isang taksil na nagsilbi sa mga kaaway na bansa. Matapos itatag ang Sol, hindi na muling narinig ang Valhalla Sect. Pwede mo ba akong imbestigahan sa intelligence network ng pamilya Caden? Kasalukuyang desperado si James na malaman kung nasaan si Rodent mula sa Valhalla Sect. Kahit na ang pagsisiyasat ng Polaris Sect ay patuloy pa rin. Ang pagkakaroon ng ibang tao na tumingin dito ay magbubunga ng mas mabilis na resulta. Sure, babantayan kita. Kumusta naman ang sitwasyon sa kabisera nitong mga nakaraang araw? Umalis na si James sa gitna ng kasiyahan noon. Alam niyang pagkatapos niyang umalis, hindi magiging mapayapa ang kabisera. Ngayon ay nakabalik na siya. Ngunit dumating siya sa mansyon ng mga Caden pagkarating ng hindi nagtatanong o nag-iimbestiga sa sitwasyon sa kabisera. Nang marinig ang kanyang mga sinabi, nagulat ang ekspresyon ni Maxine. Nag-isip siya ng ilang sandali bago humarap kay James at sinabing, hindi nakapagpapatibay ang sitwasyon. Magsisimula sa Orient Commerce. Pagkatapos mong lisanin si Sol, ang Vice President ng Orient Commerce ay lumitaw nang wala sa oras at nagsimulang pagsamahin ang tila hindi kooperatiba sa Orient Commerce. Pagkaraan ng ilang araw ng pagsasama-sama,
Unti-unting nagsama-sama ang Orient Commerce mula sa isang putol-putol na gulo. Yung Vice President, sino yun? Sumeryoso ang mukha ni James. It's Sky, the King of Seoul a century ago. Siya rin ang pinuno ng 4 na pinakamakapangyarihang elite na naglilingkod sa ilalim ng presidente ng Orient Commerce. Gayon din ang mentor ni Mr. Lee, ang tao sa likod ng kasalukuyang hari. Sabi ni Maxine, nagsalubong ang kilay ni James. Siguradong hindi ito magandang balita sa kanya. Ano pa? Patuloy ni Maxine. Aside from that, may mga military issues. Sa mga huling araw, patuloy na nagbabago ang mga tauhan ng militar. Ilang mas matataas na general ang ibinaba. May bagong hukbo pa nga. Bagong hukbo. Nagtataka si James na nagtanong. Anong hukbo? Ipinaliwanag ni Maxine. Ang hukbong ito ay tinutukoy bilang Phantom Army. Ayon sa impormasyong nakalap ng pamilya Kaidan. Ang mga miyembro ng Phantom Army ay pawang mga sinaunang martial artist. Walang gaanong miyembro, mayroon lamang halos maraming libo sa kanila ngayon, na humigit kumulang 4 na bilang ng lahat ng sinaunang martial artist sa Seoul. Sino ang commander ng Phantom Army? Anong uri ng responsibilidad itong bagong assemble na hukbo? Mahinahong tanong ni James. Hinihimas-himas niya ang kanyang mga templo gamit ang kanyang mga kamay. Si James ay ang Dragon King. Ang commander ng Black Dragon Army. Gayon din ang commander ng Red Flame Army. Hawak niya ang isa sa pinakamataas na posisyon sa hukbo. Baka siya pa ang ituring na ulo nito. Ayon sa karaniwang pamamaraan, ang kanyang tanda ng pag-aproba ay kinakailangan para sa paglipat ng sinumang general. Gayunpaman, may nakapaligid sa kanya at nagdala ng kanilang general. Ngayon, maging ang Phantom Army ay nabuo nang hindi niya nalalaman. Sino ang nagsama-sama ng Phantom Army? Ito ba ang kasalukuyang hari? O marahil ang hari mula sa isang siglo na ang nakakaraan? O si Lukjan mula sa Gu sect? Alam kong magiging interesado kang marinig ang tungkol dito kapag nakabalik ka. Kaya binantayan kita. Tumingin si Maxine kay James at sinabi. Hindi mo mahulaan kung sino ang commander ng Phantom Army. Tara, wag mo akong iiwan na nakabitin. Sino ta? Dahan-daang binibigkas ni Maxine ang bawat salita. Lolo ko, Tobias. Ano? Napatayo bigla si James sa gulat. Sa hitsura ng pagkamangha at di paniniwala. Nagtanong siya, Tobias. Sinasabi mo na ang commander ng Phantom Army ay si Tobias. Oo, bumantong hininga si Maxine at sinabing. Mahigit 2 buwang nawala si Lolo. Ngayon ay bigla na lang siyang muling lumitaw. Bilang commander ng Phantom Army, hindi kukulangan. Iniisip ko kung sino ang utak sa likod ng Phantom Army. Kabanata 1435, lalong naging solemn na ang ekspresyon ni James. Umupo siya, kumuha ng sigarilyo, at sinindihan. Umikot ang usok sa kanyang mga daliri. Patuloy ni Maxine. Nagtanong ako sa paligid at narinig ko na ang Phantom Army ay may malaking kapangyarihan. Ayon sa pinakahuling impormasyon, maging ang commander ng rehiyon ng militar ay sumunod sa mga utos ng Phantom Army kung kinakailangan. Ano pa? Tanong ni James habang pinananatili ang kalmado. Ibang bagay ang nangyari sa rehiyon ng militar. Si Halvor, na nakakulong sa underground na bilangguan, ay pinalaya matapos mapawalang sala sa lahat ng mga kaso. Ang Phantom Army ang may pananagutan sa paglabas sa kanya sa ilalim ng kulungan. Patuloy na tanong ni James. May ginawa bang aksyon ang panig ng araw ng mga kaganapan? Wala. Walang nangyari. As usual ang lahat. Naiintindihan ko. Babalik na ako. Sa matinding mood, tumayo si James. Wait. Agad naman siyang tinawag ni Maxine. Lumingon si James para harapin si Maxine. Tumayo din si Maxine at pinaalalahanan siya. Hindi simpleng tao si Lolo. O si Tobias. Kilala ko siya.
Masyado siyang tuso. Dati, inagaw niya ang ubod ng spirit turtle ni Bennett. Dapat ay napino na niya ang core ngayon at naisulong ang kanyang cultivation base sa ikawalong ranggo. Ngayon siya na ang commander ng Phantom Army. Bilang commander ng Red Flame Army, tiyak na makikipag-ugnayan ka sa kanya. Mag-ingat ka. Sige. Tumingin si James kay Maxine at nagtanong. Nakita mo na ba si Tobias? Hindi. Sige. Naiintindihan ko. Mag-iingat ako. Pagkasabi nun ni James tumalikod na siya at umalis. With a somber mood, dali-dali siyang pumunta sa courtyard kung nasaan si Thea. Sa ngayon, nasa bahay si Thea. Nakabalik na siya sa mga pinamili. Nakasuot siya ng casual na damit. May apron. At casual na hinayla pabalik ang kanyang mahaba at itim na buhok. Mukha siyang may bahay. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono. Agad niyang pinatay ang kalan at inilabas ang kanyang telepono para tingnan. Ang tawag ay nanggaling sa isang unknown number. Nang makita niya ang numero, naging solemn na ang kanyang magandang mukha. Tinanggap niya ang tawag sa kabila ng panandaliang pag-aalinlangan. What is it? Tanong niya sa mahinang boses. Sect leader, nagawa ko na ang sinabi mo sa akin. Gayunpaman, ang malevolent ay sobrang nakakabahala. Kahit nalinangin ko ang ataraxia na itinuro mo sa akin, hindi ko ito magagamit ng matagal. Matatalo ako. Ang aking mga bearings kung gagamitin ko ito sa loob ng mahabang panahon. Maganda ang lahat basta't tapos na. Kung tapos ka na, huwag mong hawakan ang espada. Dalhin mo ito sa punong tanggapan ng Celestial Sect at ilagay ito sa armory. Sige, ano ang susunod kong gagawin? Just wait for my instructions. Don't call me kung hindi naman importante. Sabi ni Thea at pinatay ang tawag. Pagkatapos, agad niyang tinanggal ang history ng tawag. Nakatayo siya sa kusina. Bakas sa kanyang magandang mukha ang pag-aalala. Nagsimulang magwala si Thea sa kanyang iniisip. Hindi siya sigurado kung papagalitan siya ni James kapag alam niyang nagsisinungaling ito sa kanya. Gayunpaman, ayaw niyang malaman ni James na, para matulungan siya, napakaraming bagay ang ginawa niya ng palihim. Kahit na nagsasanay ng masamang pamamaraan ng paglilinaw. Matapos ma-distract saglit, umiling siya at inalis ang pagkakagulo sa kanyang ulo. Pagkatapos ay tumutok sa paghahanda ng pagkain. Nang makabalik si James ay naghanda na si Thea ng pagkain. Walang sinasabi. Umupo si James sa sofa. Lumabas si Thea dala ang tableware. Inilapag ito, at umupo sa tabi ni James. With a face filled with lamang, she asked, mukhang marami kang iniisip, honey. What happened? Nabawi ni James ang kalmado. Mahinang umiling. At sinabing, wala lang. Kain na tayo. Kabanata 1436. Tumayo si Thea at pinunan ang plato ni James. Sa maamong mukha, inabot niya ang plato kay James at sinabing, honey, here. Tinanggap naman ito ni James. Nang makita niya ang maamong mukha ni Thea, napangiti siya. Salamat, darling. Nang tawagin niya itong darling, natunaw ang puso ni Thea. Nagsimulang mamula ang kanyang ilong. At halos maluha na siya. Matagal-tagal na rin mula noong tinawag siya ni James na darling. Sa sandaling ito, naisip niya na lahat ng kanyang pagsisikap hanggang sa puntong ito ay sulit. Ilang saglit pa ang lumipas bago niya nagawang pakalmayan ang kanyang emosyon. Showing her pearly whites, she grinned and said, pagkatapos nating malampasan ang abalang 6 na buwang ito, anuman ang kahihinatnan, aalis tayo at mamuhay ng nakahiwalay. Tama ba iyon? Oo, tumango si James. Pagod na siya sa mga araw na ganito. 10 taon sa hukbo at 10 taon ng pakikipaglaban. Napagod na siya. Kung hindi dahil sa hindi posibleng sitwasyon noong panahon na iyon. Hindi siya babalik sa Southern Plains. Kinuha ni James ang kanyang mga kubyertos at nagsimulang kumain ng tahimik.
Tama na. Sa kalagitnaan ng pagkain, biglang ibinaba ni James ang kanyang kutsilyo at tinidor. Tumingin kay Thea, at tinanong, alam mo ba ang tungkol sa Phantom Army? Thea, oo. Tumango si Thea at sinabing, pagkaalis mo Saul, madalas akong binisita ni Maxine at nakikipag-chat sa akin. Napag-usapan namin ang ilan sa mga kalagayan ng kabisera. Alam ko ang hitsura ng Phantom Army. At alam kong si Tobias ang commander ng Phantom Army. Alam ko rin na ang Phantom Army ay ganap na binubuo ng mga sinaunang martial artist. Nag-isip sandali si James at nagtanong, ano sa palagay mo ang partikular na itinatag ng Phantom Army? Mula nang umalis ang Cadence Mansion, pinag-iisipan ni James ang tanong na ito. Marami siyang naisip na posibilidad. Ngunit hindi siya lubos na sigurado sa mga iyon. Pakiramdam ni James ay nagbago na si Thea. Hindi na siya matamis at walang muwang na batang babae dati. Ang kasalukuyang Thea ay lubos na nakakaalam ng mga pangyayari sa kabisera at Saul. Nakipag-usap nga si Thea kay Maxine tungkol dito. Nagsimula siyang magsalita. Ayon sa maingat na pagsusuri ni Maxine. Pagkatapos ng palihim na pag-atake ni Tobias kay Bennett at nakita ang ubod ng kanyang spirit turtle. Dapat matakot si Tobias kay Bennett. Kaya, kailangan niya ng makapangyarihang kakampi. Bago niya inagaw ang core. Ang cultivation base ni Tobias ay nasa ikapitong ranggo. Ngayong napino na niya ang core. Ang kanyang cultivation base ay dapat na umabot na sa ikawalong ranggo. Hindi na niya dapat kailangan ng kakampi pagkatapos maabot ang ikawalong ranggo. Given na ang 8th rank is far too powerful. Wala nang maraming tao na makakapagbanta sa kanya. Ngunit siya pa rin ang naging commander ng Phantom Army. Siya ang pinuno ng pamilya Kaidan. Kahit na makapangyarihan ang pamilya Kaidan, hindi sila kailanman interesado sa politika. Imposible para kay Tobias na maging commander ng Phantom Army nang walang tulong ng ibang tao. Higit pa rito, tungkol sa kamakailang pagganap ng Orient Commerce. Posible na ang hari ng isang siglo na ang nakalipas, aka Lance, ay sumulong upang kontrolin ang pangkalahatang sitwasyon. Sa kabila ni Saul, siya lang ang may kakayahang mag-assemble ng hukbo ng mga sinaunang martial artist sa napakaikling panahon. Si James ay matamang nakikinig. Nagpatuloy si Thea. Maaaring nabuo ang Phantom Army sa maraming dahilan. Una, upang harapin ang Gusek. Pangalawa, upang mapanatili ang kontrol sa hari. Pangatlo, para mapanatili ang iyong kapangyarihan. Higit sa lahat, ang mga bagong puwersa ay patuloy na umuusbong. Lumilitaw na ang naunang pangako ay hindi nawasto. Nababahala si Lance na magugulo si Saul at mawawalan siya ng kontrol kay Saul. Kaya nagsimula siyang muling ayusin ang Orient Commerce at itinatag ang Phantom Army. Maaaring gumawa siya ng isang uri ng kasunduan kay Tobias. Marahan na tumango si James matapos makinig hanggang sa puntong ito. Isang tumpak at malalim na pagsusuri. Tumingin siya kay Thea at nagtanong, sinabi ba ni Maxine sa iyo ang mga ito o ikaw mismo ang nag-isip? Natawa si Thea at sinabing, paano ko magagawa ta? Wala naman akong alam sa mga ta. Kaya hindi ko talaga ma-assess ng malinaw ang sitwasyon. Lahat yan ay mga sinabi sa akin ni Maxine habang nag-uusap kami. Siya sabi niyan, ang kasalukuyang sitwasyon ni Saul ay hindi masyadong nakapagpapatibay. Ang lahat ay nakasalalay sa kung sino ang mananalo kapag maraming partido ang nag-aagawan para sa supremacy. Una, kain na tayo. Pagkatapos kumain, bibisitahin ko ang hari para malaman pa ang sitwasyon. Kinuha ulit ni James ang tinidor niya. Nang mapansin ni Thea na nawala ang mga hinala ni James sa kanyang pagkatao. Nakahinga siya ng maluwag. With a little pleading look on her pretty face, she gave James a worried glance and said, "Promise me, honey, once the election is over, stop worrying about it regardless of who win or lose.
Okay. Sige. Marahang tumango si James. Hindi niya alam kung sino ang maaaring maging bagong hari. Ngunit batid niya na para sa pag-akyat ng bagong hari, marami ang isasakripisyo. Kabanata 1437. Ngayon, ang tanging ninanais ni James ay ipahinga ang lahat at bigyan si Saul ng mapayapang kapital. Kung ito ay magtagumpay o mabibigo ay depende sa kung paano naglaro ang ikalawang kalahati ng taon. Kung hindi niya niresolba ang lahat ng ito bago ang halalan, ito ay dahil sa kawalan niya ng kakayahan. Pagkatapos ay titigil na siya sa pag-aalala tungkol dito. Saad ni James na nagpakalma kay Thea, "Tutulungan kita, honey. Ipapa-retire kita sa akin. Magaan ang pakiramdam." At umalis sa punta ng walang pagsisisi. Kapag dumating ang oras na iyon, mawawalan ka na ng mga alalahanin. At magiging ganap na pinagsama sa pagiging nasa tabi ko. Hindi alam ni James ang pinagbabatayan ng kanyang mga salita. Wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ni Thea nang sabihin nitong tutulungan siya nito. Mula sa kanyang pananaw, ayaw lang ni Thea na mamuhay ng ganoon at nagnanais ng hindi gaanong komplikado at mas simpleng mga araw. Pagkatapos ng maikling pagkain, mabilis na umalis si James at pumunta sa Peace Mansion para makita si Harry. Si Thea naman ay nanatili sa bahay para maglinis ng kalat, maghugas ng pinggan, at mag-ayos ng kusina. Sa entrance ng Peace Mansion, may paparating na sasakyang militar. Bumabal ng sasakyan si James na naka-casual outfit. Hari ng dragon. Pagkababa niya ng sasakyan, sabay-sabay na sumaludo ang mga tanod sa entrance ng Peace Mansion. Lumapit si James at nagtanong, "Nandito ba ang hari?" "Yes," sagot ng isang guard. Dumiretso si James sa Peace Mansion. Sa library ng Peace Mansion, nagsusulat ang hari gamit ang fountain pen. Kapayapaan at kasaganaan. Sa papel, isinulat niya ang mga salitang ito sa matapang na mga titik. Sa sandaling ito, pumasok si Gloom at sinabing, "Hari, dumating na si James." "Sige." Ibinaba ng hari ang fountain pen na hawak niya. Nagsuot ng coat, at lumabas ng library papunta sa sala. Pagpasok niya sa sala, napansin niyang nakaupo sa sofa si James na may hawak na sigarilyo. Lumapit siya at umupo. "You're back." Nakangiting sabi niya. "Yes." Diretso at to the point si James. "Sa ilang araw na wala ako. Maraming nangyari kay Saul. Maging ang isang hukbong tinatawag na Phantom Army ay lumitaw. Anong kinalaman yan? Alam kong magtatanong ka tungkol dito." Naging mataimtim ang ekspresyon ng hari. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Si Mr. Lance ay pumasok at itinatag ang Phantom Army para maibalik ang balanse sa sitwasyon. Ayaw niyang masira ang istruktura na ilang taon niyang itinayo." Ang mga salita ng hari ay nakumbinsi si James na nasa likod ni Tobias ay si Lance. "Ano na ang gagawin mo ngayon?" Tumingin si James kay hari, na curious sa susunod niyang gagawin. Bakas sa mukha ng hari ang kawalan ng kakayahan. Sinabi niya, "Ano ang magagawa ko? Isa lang akong tupay, sa kabila ng pagmamalasakit ko sa mga tao. Pati na rin ang kapayapaan at katatagan ni Saul. Napipilitan ako sa lahat ng paraan. Wala talaga akong magagawa. Ako na ang bahala dito." Sa determinasyon, sabi ni James, "Sa susunod na 6 na buwan, tiyak na lilinisin ko ang lahat ng ito. Kahit na hindi ko kayang sirain ang Orient Commerce at ang imperyong itinayo ni Lance. Aalisin ko lang ang lahat ng may kinalaman." Ang pangunahing dahilan ng pagbisita ni James sa hari ay upang malaman kung sino ang tao sa likod ng Phantom Army. Nang malaman niya iyon, hindi na siya nagtagal. Pagkasabi niya ng pangako, tumayo siya at umalis. Samandal ang hari sa sofa nang wala na siya. Ipinakita ang walang pakialam na bahagi ng kanyang sarili. "Hari," lumapit si Gloom at tumayo sa gilid. "Maaasahan ba talaga si James?" Tanong niya. Tinanong ng hari,
Bakit hindi siya mapagkakatiwalaan ngayon? Sabi ni Gloom. Kahit nawala si James sa Saul nitong mga nakaraang araw, lahat ng tao sa paligid niya ay sobrang busy. Lalo na si Quincy. She's been quite active recently. Kabanata 1438. Ipinatawag ni James si Quincy sa capital. Dahil alam niya ang pagkakaroon ng Orient Commerce. Nais niyang magtatag ng isang silid ng komersyo upang makipagkompetensya sa Orient Commerce at mabawi ang kontrol sa ekonomiya ni Saul mula sa kanila. Sa panahon ngayon, pera ang lahat. Sa sapat na pera, maaaring mamuno ang isa sa lahat. Si Quincy ay medyo aktibo sa panahong ito. Matapos makinig sa Gloom, nagsimulang magmuni-muni ang hari. Hanggang sa puntong ito, lalong naging mahirap para sa kanya na makita si James. Bagamat si James ay lumitaw na hindi interesado sa trono, ang lahat ng kanyang ginawa ay upang bigyang daan ang kanyang pag-akyat sa langit. Marahan niyang hinimas ang kanyang mga templo. Ngayon, hindi siya sigurado kung dapat niyang pagkatiwalaan si James. Gloom, sabihin mo sa akin, ano ang sinusubukang gawin ni James? Wala siyang pakialam sa posisyon ng hari. At hindi siya interesadong mamuno kay Saul. Ngunit marami siyang ginagawa. At lahat ng ginagawa niya ay tila naglalagay ng saligan para sa kanyang sarili. Bukod kay Quincy, nandyan din si Maxine. Seryoso ang ekspresyon ng hari habang binabanggit si Maxine. Masyadong kahanga-hanga si Maxine. Inampon siya ng pamilya Caden. Ngunit siya na ngayon ang pinuno ng pamilya. At matatag siyang nakaupo sa posisyong iyon. Na nakuha ang kanilang tiwala. Sa mga oras na ito, hindi rin nakaupo si Maxine. Marami na siyang nagawa sa mga anino. Maxine at Quincy, pareho silang malapit kay James. Sagot ni Gloom, I don't think James has any good intentions also. Why else would he be so dedicated to doing all of this? Ang hula ko, kahit hindi maging king si James, gusto pa rin niyang si Saul ang nasa ilalim niya. Personal niyang sasanayin ang isang tao na magiging hari. Kung ganoon, hindi ba magiging katulad ni Mr. Lance? Sabi ng hari, baka naman mag-iba. Matapos itong sinabi ni Gloom, sa pinakakaunti, nais ni James na wakasan ang mga convoluted na koneksyon sa capital. Buwagin ang Orient Commerce, at ibagsak si Lance ngayon din. Maaari lang nating gawin ito ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Ang hari ay bumangon, labis na nag-aalala, at sinabi, ayoko lang na ang bagong hari ay mamuno ng iba pagkatapos maupo sa trono. Ayokong maging isa pa siyang papay. Habang sinasabi niya iyon, umalis siya sa Peace Mansion dahil may meeting siyang dadaluhan. Hindi siya pumunta kanina dahil alam niyang nakabalik na si James. Alam ng hari na lalapit sa kanya si James pagkatapos bumalik sa capital para magtanong tungkol sa Phantom Army. Kaya partikular niyang hinintay si James. Pagkalabas ng Peace Mansion, bumalik si James sa looban ni Thea. Ayon sa dati niyang plano, sinadya niyang simulan ang pagharap sa masalimuot na koneksyon sa Kapitolyo pagkabalik niya mula sa Durandal. Gayunpaman, umusbong ang Phantom Army. Bukod dito, ang commander ng Phantom Army ay si Tobias. Ang parehong tao na gumawa ng palihim na pag-atake kay Bennett para sa core ng Spirit Turtle. Ang presensya ng Phantom Army ay bahagyang nilayon upang hadlangan siya. Sa ngayon, hindi siya makakagawa ng anumang padalos-dalos na desisyon. Emperor, nakarating na kami. Naputol ang pag-iisip ni James dahil sa boses ng driver. Si James ay nakabawi, bumaba sa kotse, at pumasok sa looban. Pagkapasok niya sa looban, nakita niya si Thea na nakatayo sa garden. May hawak siyang espadang kahoy. Kusa siyang gumagalaw. Nang makita niyang bumalik na si James, agad niyang inihagis sa tabi ang espadang gawa sa kahoy at nilapitan siya. With a brilliant smile on her fair face,
she asked while straightening his clothes. Naging maayos ba? Tumango si James at sinabing, nakipagkita ako kay King. Tiyak na ngayon na si Lance ang tao sa likod ng Phantom Army. Ako ngayon ay nasa ilalim ng maraming paghihigpit. Hindi ako sigurado kung paano magpapatuloy ngayon. Huwag kang magmadali. Dahan-dahan lang. May oras pa. Pag-aaliw ni Thea, inakay niya si James papasok ng bahay. Sa loob ng bahay, walang tigil ang paninigarilyo ni James habang nakakaramdam ng pagkalumbay. Nakaupo sa isang tabi si Thea at nakatingin kay James. Napuno ng pag-aalala ang mukha. Siya rin. Nabalisa. Siya ay hindi pa rin sapat na malakas at hindi maaaring makatulong sa James na alisin ang lahat ng kanyang mga problema. Honey, lumapit siya kay James hanggang sa nasa tabi na niya ito. Hinawakan niya ang kamay nito at yamakap sa balikat nito. Mahinang sinabing, huwag kang magmadali. Dapat nating gawin ito ng paisa-isa. Nag-aalala lang ako. Napabuntong hininga si James at sinabing, masyadong magulo kung nasaan ang mga bagay ngayon. Iba't ibang puwersa ang lumitaw. Nandyan din ang Phantom Army ngayon. Nalilito ako sa susunod na gagawin. Hindi ako sigurado kung saan magsisimula. Bukod pa riyan, nababahala ako na kung kikilos ako at tatapusin ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi ko magagawang harapin ang pagbagsak. Magiging maayos din ang lahat. Mahigpit na hinawakan ni Thea ang kamay ni James. Sa sandaling ito, tumunog ang doorbell. Kukunin ko ang pinto. Tumayo si Thea at lumabas ng kwarto. Nakarating siya sa garden at binuksan ang gate sa garden. Sa labas ng patio ay nakatayo ang isang kakaibang lalaki. Kabanata 1439. Sino ang hinahanap mo? Nang mapatingin si Thea sa kakaibang lalaki sa kanyang harapan ay natigilan siya. Ang kakaibang lalaki ay halos nasa edad 40. Nakadamit ng maayos. At mukhang isang magsasaka. Naglabas siya ng eleganteng invitation at iniharap kay Thea. Ano ito? Tinanggap ito ni Thea na nagtataka. It's for James Caden. Sabi ng kakaibang lalaki. Tumalikod na siya at umalis pagkatapos niyang sabihin iyon. Hindi ito binuksan ni Thea para tingnan. Isinara niya ang gate at naglakad pabalik ng bahay. Pagpasok pa lang niya, tinanong ni James, Thea, sino yun? I don't know. Dumating sila para maghatid ng invitation sa'yo. Inabot ni Thea ang invitation na hawak niya. Para sa akin. Tinitigan ni James ang imbitasyon sa kanyang kamay. Na may pagtataka sa kanyang mukha. At sinimulang suriin ito. Napakaganda ng pagkakagawa ng imbitasyon. Walang nakasulat sa pabalat. Sa pagkalito, binuksan niya ito. Liham ng hamon. Pagkabukas niya, napansin niya ang tatlong salitang ito. Malaki at kitang-kita. After a week, sa Southern Plains, sa Mount Thunder Pass, a fight to the death. Nang mabasa ni James ang mga salita sa imbitasyon, agad siyang nataranta. Lumapit din si Thea para tignan. Pagkatapos basahin ang imbitasyon, nagtanong siya, nalilito rin, isang liham ng hamon. Sa panahon ngayon, sino ang nagpapadala ng liham ng hamon? Hindi man lang nila iniwan ang kanilang pangalan. Paano ko malalaman? Hindi na ito pinag-isipan pa ni James at basta na lang inihagis ang sulat na hawak niya sa mesa. Masyadong marami ang laman ng plato niya ngayon. Wala siyang oras para maglakbay sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains para sa isang labanan. Pupunta ka ba? Tanong ni Thea. I'm not going. This might be a ruse to lure me away. I can't leave the capital right now. Kung aalis ako at may mangyari, tiyak na hindi ko na ito maibabalik sa nakaraan. Oh, isang tahimik na ang binigkas ni Thea at hindi na nagtanong pa. Gayunpaman, sa eksaktong sandaling ito, nagsimulang magring ang telepono ni James. Nilabas niya ang phone niya at tumingin ng masama. Ang tumatawag ay isang unknown number. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, sinagot niya ang tawag.
Sino yun? Tanong ni James. 2/3. Isang malalim na boses ang maririnig sa pamamagitan ng telepono. Natanggap mo na ba ang letter of challenge? James. Bumangon si James at inayos ang likod. Ikaw ang nagpapadala sa akin ng sulat. Sino ka? Tanong niya. Sino ako ay walang kaugnayan. Kung gusto mong mabuhay si Delilah, mag-duel tayo sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains pagkatapos ng isang linggo. Kung matalo mo ako, hahayaan ko siya. Kapag natalo kayo, dapat kayong dalawa ang mamatay. Bid. In-end ng ibang tao ang tawag. Unti-unting nagdilim ang ekspresyon ni James. Umupo si Thea sa tabi ni James. Narinig din niya ang sinabi ng kausap. Honey, saan ka pupunta? Oo, pupunta ako. Nagsuot ng solemn na ekspresyon si James. Hindi niya alam kung sino ang nagpapadala sa kanya ng letter of challenge. Gayunpaman, kinailangan niyang umalis dahil may kinalaman ito kay Delilah. Kasangkot dito ang anak ng dati niyang kasama. Kahit na ang Mount Thunder Pass ay pag-alit sa teritoryo, kailangan niyang pumunta. I'm going to call Maxine. I'll have her look into this with the connections of the Caden family and find out who sent you this letter. Ani Thea. Sige. Tumango si James. Sumandal siya sa sofa at nagsimulang mawala sa kanyang iniisip. Naabot na ni James ang ika-8 ranggo. Bukod doon, hindi lihim na natalo niya ang arsobispo sa Mount Olympus sa Durandal, na nagpapakita ng kanyang napakalaking lakas. Dapat alam ng bawat sinaunang martial artist kay Saul ang kanyang kapangyarihan. Sa kabila ng lahat ng iyon, may nagpadala sa kanya ng letter of challenge. Sino ang taong ito? Kabanata 1440. Hindi na lihim ang lakas ni James. Gayunpaman, may nagpadala pa rin sa kanya ng letter of challenge. Mayroon lamang 2 posibleng paliwanag para dito. Ang isa ay ang kanyang kalaban ay napakalakas at may kumpiyansa na talunin siya. Ang pangalawang posibilidad ay ang lahat ng ito ay bahagi ng isang daye. Ayon sa palagay ni James, ito ang pangalawa. Napakalakas ng kanyang pakiramdam na may masamang mangyayari sa kabisera. Sinusubukan ng ibang tao na iguhit siya sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains. Malayo ang layo. Sa kabila ng pag-alam nito, wala siyang choice kundi pumunta dahil hindi siya ng ahas na sumugal. Thea, kakausapin ko si Maxine tungkol dito. Medyo nalugi si James, dahil nasa kapal siya nito. Hindi niya masuri ng malinaw ang sitwasyon. Kailangan niyang makipag-usap sa ibang tao na hindi kasama. Sige, hindi rin nagselos si Thea. Tumayo si James at mabilis na umalis nang hindi na nagtagal pa. Pagkaalis niya ay nawala ang ngiti sa mukha ni Thea at napalitan ito ng seryosong ekspresyon. Kinuha niya ang letter of challenge sa mesa at tinitigan ito saglit habang inilabas ang phone niya at tinawag ang isang numero. Gamitin ang lahat ng nakikita ng Celestial Sect para malaman kung kaninong nagpapadala ng sulat. James. Naiintindihan. Isang boses ang maririnig sa telepono. Tinapos na ni Thea ang tawag. Umalis na si James sa bahay ni Thea at papunta na sa mansion ng mga Caden. Tinawagan niya si Maxine dahil hindi siya sigurado kung nasa mansion ng mga Caden. Kung wala siya doon, siya ay gumagawa ng isang walang kabuluhang paglalakbay. Maxine, nakauwi ka na ba? Oo ako. I'm on my way to you right now. Oo naman. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ibinaba ni James ang tawag at naupo muli sa backseat. Saka pumikit at nagpahinga. Ilang sandali pa ay nakarating na siya sa Caden's mansion. Sa looban ng mansyon ng mga Caden. Sa isang kwarto sa gilid. Gabing-gabi na nagtatrabaho si Maxine. Balak niyang umidlip sa hapon. Hindi siya nakatulog. Dahil tumawag si James. Sa sandaling ito, nakatayo siya sa gilid na nakakross ang mga kamay. Nakasuot ng isang pares ng medyo manipis na pajama.
Tumingin siya kay James, na nakaupo at naninigarilyo, at hindi maiwasang paalalahanan siya. Smokeless. Napaka-attractive ni Maxine. Lalo siyang naging masakit, lalo na pagkatapos niyang gumanap sa papel ng ulo ng pamilya. Si James, gayunpaman, ay wala sa mood na pahalagahan ang kagandahang nauna sa kanya. Sino sa tingin mo ang nagpadala sa akin ng sulat? Maxine. Saglit na nag-isip si Maxine at sinabing, ayon sa sinabi mo kanina, kinuha ng pinuno ng Valhalla sect si Quincy. Kaya kung mayroon sila Quincy, sila ang taong nagpapadala sa iyo ng sulat. Ngunit, napatigil siya pagkatapos sabihin iyon. Kung ang taong rodent na ito ay nagtatrabaho ng mag-isa o may kasamang iba ay kasalukuyang hindi alam. Gayunpaman, sa tingin ko ay maaaring nakipagtambalan siya sa isang tao. Kung gayon sino sa tingin mo ang taong ito? Tanong ni James. Bahagyang umiling si Maxine at sinabing, mahirap sabihin, maaaring si Mr. Lance. Ngunit maaari rin itong si Luke Jan. Marahil ay may iba pang puwersa sa mga anino. Huwag mo masyadong pag-isipan yan James. Iba't ibang sitwasyon ang nangyari ng iba't ibang aksyon. At hindi ka nag-iisa. Umupo si Maxine sa tabi ni James at hindi maiwasang hawakan ang mga kamay nito. Bahagyang natigilan si James at sinulyapan si Maxine. Nakita niya ang flawless na mukha sa kanyang harapan. Pati na rin ang nagliliyab nitong mga pilik mata. Ilang saglit pa siyang nag-react at may kaunting pagpupumiglas. Humiwalay sa mga kamay ni Maxine. Ngumiti si Maxine. Ang mga aksyon ni James ay eksaktong inaasahan niya. Huminga siya ng malalim at sinabing, dahil sa kasalukuyang kalagayan ng kabisera, naniniwala akong may mangyayari dito. Pinaplano kong pumunta sa laban sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains. Ngunit nag-aalala ako sa capital.